Hinamak na manugang. Kabanata 8. Kinaumagahan, sa bahay pagkatapos kumain, umalis si Dixon Alex papuntang Wanhao Company. Bago siya dumating, tumawag si Wang Lizu at nagpakumbaba na sinabi sa kanya, "Young Master, sinabi ko sa lahat ng senior executive na pumila at salubungin ka sa ibaba. Anong oras ka pupunta dito?" Kinusot ni Alex Dixon ang kanyang kilay at mahinang sumagot, "Alisin mo silang lahat. Hindi mo ba napapansin na ayaw kong ilantad ang aking totoong pagkatao? Kung gayunman, bakit kita hinayaan na maging presidente?" Naunawaan kaagad ni Wang Lizu ang ibig sabihin ni Dixon Alex. Sa sobrang kaba niya ay pinagpawisan siya ng malamig. Muntik na siya sampolin ng kanyang pambobola sa mukha. Sa kabutihang palad, buti tumawag siya ng maaga upang magtanong tungkol dito. Kung hindi, kapag dumating si Young Master at nakapila na silang lahat para salubungin siya, baka magalit si Young Master at sipain ako palabas. Nagmamadali niyang sinabi, "Young Master, opo, sasabihan ko agad ang lahat na magsialisan na at bumalik sa mga kanya-kanyang trabaho." Oo, patuloy na sabi ni Dixon Alex, "at bumalik ka na lang sa opisina mo. Didiretso ako sa iyo pagdating ko doon." Mabilis na sinunod agad ni Wang Lizu, "Kung yan ang gusto mo, Young Master." Matapos ibaba ni Dixon Alex ang telepono, ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa parking lot ng Wanhao Company. Saktong pagkalok niya ng sasakyan at papasok na sana sa kumpanya, nakita niyang dahan-daang pumarada ang isang itim na Bentley sa parking area sa tapat niya. Hindi sinasadyang tumangala si Alex Dixon at nakita niya ang isang binata at isang babae na naglalakad palabas ng sasakyan. Nakasuot ng high-end suit ang lalaki at napaka-estilo habang ang suot ng babae ay medyo mapang-akit. Bagamat medyo kapansin-pansin, ito ay tila isang pambihirang design na damit. Natural na kilala ni Alex Dixon ang babaeng ito. Siya ay walang iba maliban sa kanyang asawa, ang pinsan ni Lewis Jane, si Megan Lewis. Ang lalaking nasa tabi niya ay tila nobya niya, na siya ring Young Master ng Wang family, si Wang Yifeng. Ang pamilya Wang ay medyo sikat sa lokal na lugar. Sila ay kilala na isang katamtamang mayaman na pamilya. Gayunpaman, kung ito ay sa mga tuntunin ng mga ari-arian o lakas, sila ay mas malakas kaysa sa Lewis family. Dahil dito, umaasa si Old Lady Lewis na ikakasal si Lewis Megan sa pamilya Wang sa lalong madaling panahon. Sa ganoong paraan, magdadala ito ng mga bagong pagkakataon para umunlad ang Lewis family. Si Alex Dixon ay palaging naiinis kay Megan Lewis. Ito ay higit sa lahat dahil ang tunay na pagkatao ni Megan Lewis ay kakila-kilabot. Noon pa man ay tinuring niya ang kanyang pinsan na si Lewis Jane bilang isang katunggali, ngunit ang hindi niya magawa ay anuman ang kanyang hitsura, figure, ugali, kwalifikasyon sa akademya at background, mas mababa pa rin siya kay Lewis Jane. Alam din niya ito sa kanyang puso at sa gayon, kahit na si Megan Lewis ay mukhang palakaibigan sa panlabas na anyo, talagang nandidiri siya at labis na nagseselos kay Lewis Jane sa kanyang puso. Nang ikasal si Lewis Jane kay Dixon Alex, tuwang-tuwa si Lewis Megan na hindi man lang makatulog habang nagdiwang buong gabi. Ang dahilan, naisip niya na ang kanyang pinsan ay nakahanap ng isang walang kwentang asawa, nangangahulugan ito na sa wakas nagkaroon siya ng pagkakataon na malampasan siya sa mga tuntunin ng paghahanap ng mapapangasawa. Pagkatapos noon, sadyang nilapitan niya si Wang Yifeng, nagkusa na ipahayag ang kanyang mabuting kalooban at inalok pa ang sarili sa kanya. Sa ganoong paraan, naabot niya sa wakas ang yugto ng pagtalakay sa kasal kay Wang Yifeng. Pagkatapos niyang mapalapit sa pamilya Wang, kumilos si Megan Lewis na parang mayabang na amo sa Lewis family. Sa tuwing makikita niya sina Lewis Jane at Dixon Alex, sarkastikong pananalita ang ginagawa niya para maibsan ang selos at puot niya kay Lewis Jane sa loob ng maraming taon. Hindi rin alam ni Alex Dixon kung bakit pumunta sina Lewis Megan at Wang Yifeng sa Wanhao Company. Para makaiwas sa sakit ng ulo, gusto niyang magtago sa kanila, ngunit hindi niya inaasahan na makikita siya kaagad ni Megan Lewis, na matalas ang mga mata, sa sandaling sumagi sa isip niya. Sumigaw siya ng malakas, "Hoy, bayaw!" Tinawag siya ni Megan Lewis na bayaw. Nang marinig ito ni Dixon Alex, hindi niya naiwasang sumakit agad ang ulo niya. Siya ay bumulong sa kanyang sarili, "Heto na naman." Out of courtesy,
Napatigil lang siya sa mga yabag at hinintay na makalapit ang dalawa bago siya ngumiti at sinabing, "Megan, bakit ka nandito?" Nakangiting sinabi ni Megan, "Pumunta kami ni Yifeng para ihatid ang imbitasyon kay President Wang ng Wanhao Company para sa aming nalalapit na engagement bangkay." Pagkatapos sabihin niyon, tumingin siya kay Wang Yifeng nang may pagsamba habang nagsasalita. Ang pamilya ni Yifeng ay nagkaroon ng maraming kooperasyon sa Wanhao Company noong nakaraan. Sa pagkakataong ito, dahil si Pangulong Wang ang pumalit sa posisyon, narito kami upang gamitin ang aming relasyon. Sa hinaharap, hindi lang natin mapapabuti ang Wang family, matutulungan din natin ang Lewis family. Nagtaas ng kilay si Alex Dixon. Ngayon lang niya nakuha ang kaalaman tungkol sa kooperasyon ng Wang family at Wanhao Company. Pagkatapos ng lahat, ang Wanhao Company ay naging kanyang pag-aari, at hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataong malaman ito ng maayos. Gayunpaman, hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Sa halip, nagkunwari siyang nasa mabuting kalagayan habang sinasabi, "Oh, siya pala ang iyong kasintahang si Wang Yifeng, si Mr. Wang. Napaka-talented na tao." Ang mga tingin ni Wang Yifeng ay puno ng paghamak habang nakatingin kay Dixon Alex. Hindi niya maiwasang makaramdam ng hindi patas sa kanyang puso. Ang lalaking ito ay mukhang ganap na talunan. Bakit ang isang kagandahang tulad ni Lewis Jane ay magpakasal sa isang talunan sa halip na ako? Napaka-unfair. Kung hindi dahil sa basurang ito, napangasawa na sana niya si Lewis Jane matapos habulin at ibigay ang lahat ng buong lakas niya. Ngayon, napunta siya sa Lewis Megan na ito na mas mababa sa lahat ng aspeto. Sa kasamaang palad, ang dilag, na sikat sa buong lungsod, si Lewis Jane, ay isa ng may asawa. Bagamat matagal nang pinagnanasaan ni Wang Yifeng si Lewis Jane, nang siya ay naging isang babaeng may asawa, hindi na siya pinayagan ng pamilya Wang na ituloy siya. Taglay ang hinanakit sa kanyang puso, sadyang tinutuya ni Wang Yifeng kaya. "So, ikaw pala bayaw. Nabalitaan ko na gumagawa ka ng gawaing bahay habang umaasa sa iyong asawa upang mabuhay. Bakit ka andito sa Wanhao Company?" Si Alex Dixon ay kinutya ng lahat at hindi siya nabigla sa simula. Kaya, mahinang sagot niya, "Naghahanap ako ng trabaho." Naghahanap ng trabaho. Si Lewis Megan, na nakatayo sa gilid, ay nanunuya habang nagsimulang maghayag ng pamuna. "Alex Dixon, isang walang kwentang tao na tulad mo, na walang anumang kakayahan, ay gusto pa ring pumunta sa Wanhao Company upang maghanap ng trabaho. Hindi mo ba yun naisip? Dapat kang magkaroon ng kamalayan sa iyong sarili." Sa katunayan, sinadya ni Megan Lewis na tawagin si Dixon Alex na huminto dahil gusto niya itong kutsain sa ilalim ng maskara ng mabuting kalooban. Hindi niya inaasahan na si Wang Yifeng ang magkukusa, kaya agad niyang pinunit ang mapagkunwari na maskara. Nakaramdam ng katawa-tawa si Lewis Megan nang marinig niyang si Dixon Alex, ang walang kabuluhang ito, ay handang lumabas at maghanap ng trabaho. Ito ay isang malaking biro. Not to mention na pumunta siya sa nagtatag ng lungsod para maghanap ng trabaho. Karapat-dapat ba siya? Nanlamig ang mukha ni Alex Dixon at sumagot siya, "Megan Lewis, kilala ko man ang sarili ko o hindi, wala naman itong kinalaman sa iyo, di ba?" Dahil sinabihan siya sa ganitong paraan, nanunuya si Lewis Megan, pinagkrus niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at sinabi sa pang-aalipusta, "Ano? May nasabi ba akong mali? May-ari ka ba ng diploma in terms of academic qualifications?" Bumulong siya sa sarili bago nagpatuloy. "Paano kung sa kakayahan, meron ka ba nun? Ang isang basurang tulad mo ay walang kwalipikado para sa trabaho tulad ng mga security guard ng Wanhao Company. Kung mayroon kang kaunting kamalayan sa sarili, maaari kang pumunta sa mga lansangan at mamulot ng basura o manghingi ng pera. Sa ganoong paraan, maaari kang kumita ng hindi bababa sa 2 hanggang 3,000 sa isang buwan." Pagkasabi niyon ay ibinato niya ang walang laman na bote ng juice sa kamay niya sa paanan ni Dixon Alex, pagkatapos, siya ay tumawa ng masama, "Oh, ito kunin mo, huwag mong sabihin na wala akong pakialam sa'yo bilang hipag mo. Pulutin muna din itong walang laman na bote na ito para ebenta para magkapera ka." Sa oras na ito, nagsalita si Wang Yifeng mula sa gilid ng kakaibang tono, Ay, Megan, kahit ano pa ang sabihin mo, siya ang iyong bayaw. Paano ka nakakapagsalita ng ganoon kabastos?
Pagkatapos, bumaling siya kay Dixon. Alex, bro bayaw, kahit na ikaw ay isang basura, ikaw ay dapat pa rin ituring na kamag-anak kung tutuusin, may responsibilidad akong alagaan ka ng higit pa o mas kaunti. Nagkataon, mayroon akong magandang relasyon kay President Wang mula sa One How Company, pwede kong sabihin sa kanya ang bagay na mabuti para sa iyo at hilingin sa kanya na mag-ayos ng trabaho kahit tagalinis ng banyo. Malamig na ngumiti si Alex Dixon at sinabing pabalik, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kung anong uri ng trabaho ang hinahanap ko. Dapat mong alalahanin ang iyong sarili. Kung tutuusin, ang One How Company ay isang malaking kumpanya. Naniniwala akong hindi nila layunin na makipagtulungan sa basurang tulad mo. Nang marinig ito, agad na nagalit si Wang Yifeng. Sumigaw siya at nagmura, sino sa tingin mo ang basura? Nang hihinayang sumagot si Alex Dixon sa mahinahong boses, sinumang nagsasalita sa harap ko ay basura. Pagkatapos sabihin niyon, ayaw na niyang makisali pa sa katawa-tawang pag-uusap na ito kay Wang Yifeng. Tumalikod siya at naglakad patungo sa gusali ng One How Company. Naiinis na si Wang Yifeng at ngayon, hindi pinapansin ng isang tinatawag na walang kwentang tao na tulad nito. Hindi siya pumayag na umatras dahil mabilis niyang sinundan at naabutan si Dixon Alex sa entrance ng elevator. Gusto niyang turuan ng leksyon si Dixon Alex, at least bigyan siya ng 2 suntok para malaman niya ang kahihinatnan ng pagkakasala sa isang young master na katulad niya. Gayunpaman, nang mapagtanto niyang nasa loob na sila ng gusali ng One How Company, nag-aalala siyang baka makasala siya sa bagong hinirang na pangulo, si Wang Lizu. Kaya, wala siyang choice kundi pansamantalang isuko ang ideyang turuan siya ng leksyon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at inis na dumura, ikaw na walang hiya, hahayaan muna kita sa ngayon. Tinitiyak ko sa iyo na wala ka ng swerte sa susunod pa. Umuso si Alex Dixon at pumasok sa elevator. Hindi niya nakalimutang pukawin si Wang Yifeng habang sinabi niya sa mahinang boses, Wang Yifeng, sa tingin mo ba napakagaling mo? Magtiwala ka sa akin, malalaman mo na ang halaga ng kayabangan. Ikaw. Susugod na sana si Wang Yifeng sa elevator nang hilahin siya pabalik ni Lewis Megan at sinabi sa isang nakakainis na tono, Yifeng, huwag. Hindi ka dapat sumampa sa parehong elevator na may sakay na ganyang uri ng basura para maiwasang mainis sa mga baho sa katawan. Tignan mo ang kapatid ko. Pinakasalan niya siguro dahil nasira ang utak niya sa baho nitong basura. Nag-aatubili na tumungo si Wang Yifeng. Alam niyang hindi siya makakalaban dito, kaya malamig niyang sinabi, hahayaan kita sa ngayon, pero sisiguraduhin ko na sa susunod bibigyan kita ng leksyon. May mapanuksong ngiti sa mukha ni Alex Dixon. Bago sumara ang mga pinto ng elevator, nag-iwan siya ng mga salitang, ang bayarang babae at aso ay magkasama magpakailanman. Abangan ang susunod na kabanata.